Alam nyo ba na ang paborito nating Chicken Joy nagsimula lang sa 2 tindahan ng ice cream? Taong 1981, isang dambuhalang kumpanya mula sa Amerika ang dumating sa Pilipinas. Hawak nila ang corona bilang king of fast food industry sa buong mundo. Sila ang McDonald's. Sa panahon ngayon, ang maliit na local brand na Jollibee ay mayroon lamang 5 branches. Sabi ng mga eksperto sa Jollibee, tapos na ang boxing, lalamunin lamang sila ng American company. Pinayuhan si Tony Tan Caktiong ng kanyang mga kaibigan, isara mo na lang yung Jollibee o kaya naman ay kumuha ka na lamang ng franchise ng McDonald's para hindi ka malugi. Pero hindi sumuko si Tony. Sa halip na matakot, tiningnan niya ang mga higante sa mata at nagtanong, ano ba ang kaya kong ibigay na hindi nila kayang tapatan? Makalipas ang 4 na dekada, hindi lang nanatiling buhay ang Jollibee. Sila na ngayon ang hari ng fast food sa Pilipinas at isa sa pinakamalaking restaurant chains sa buong mundo. Paano nga ba nagtagumpay ang isang lokal na negosyo laban sa global giants? Paano naging bilyonaryo ang anak ng isang mahirap na cook mula sa Fujian, China? Sa video na ito, hihimayin natin ang bawat detalye ng kasaysayan, mga strategic mistakes at ang secret sauce ng Jollibee na hindi mo matatagpuan sa kahit anong libro. Ito ang success story ng Jollibee. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Bago natin pag-usapan ang Chicken Joy, balikan muna natin ang kwento ng may-ari ng Jollibee. Si Tony Tan Caktiong ay pinanganak sa isang mahirap na pamilya sa bansang China. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang cook sa isang Buddhist temple bago nagpa siyang lumipat sa Pilipinas para maghanap ng mas magandang buhay. Dito sa Pilipinas, sa Davao City, nagsimula ang kanyang ama ng isang maliit na restaurant. Dito namulat si Tony sa hirap ng trabaho. Sa murang edad, nakita niya kung paanong mag-asikaso ng customer, paano mag-budget ng sangkap at paano ang service with a smile. At ang sipag ng kanyang mga magulang ang naging pundasyon ng kanyang mindset. Noong 1975, nang makapagtapos sa kursong Chemical Engineering sa UST, hindi naganap ng trabaho sa opisina si Tony. Sa edad na 22, ginamit niya ang ipon ng kanilang pamilya na halos 350,000 pesos para kumuha ng 2 franchise ng Magnolia Ice Cream Parlor sa Cubao at sa Quiapo. Dito tayo matututo ng unang aral sa pagnenegosyo. Listen to your customers. Habang nagbebenta siya ng ice cream, napansin ni Tony na ang mga tao ay naghahanap ng mainit na makakain. Hindi sapat ang dessert lamang, kaya naman sinubukan nila magdagdag ng mga sandwich at burger. Ang hindi nila inasahan, mas pinipilahan pa ng kanilang mga customers ang kanilang burger kaysa sa mga ice cream. Kaya naman noong 1978, kailangan gumawa ni Tony ng isang matapang na desisyon. Iiwan ba niya ang seguridad ng Magnolia brand at tataya siya sa sariling pangalan? Pinili niyang tumaya sa sarili niyang kakayahan. Tinanggal nila ang mga ice cream franchise at opisyal na itinatag ang Jollibee. Alam niyo ba kung bakit Jollibee? Galing ito sa salitang Jolly at Bee. Gusto ni Tony na ang kanyang mga empleyado ay maging masayahin o jolly at masipag katulad ng mga bubuyog. Dito nanggaling yung Bee para mga bubuyog na gumagawa ng matamis na honey para sa komunidad. Ang mascot na ginamit, pinag-aralan nilang mabuti yan. Gusto nila ng karakter na magugustuhan lalong-lalo na ng mga bata. Kulay pula para sa enerhiya at gana sa pagkain. Sa pagpasok ng 1981, ang pagdating ng McDonald's, ito ang defining moment para sa Jollibee. Maraming local brands noon ang tuluyang nagsara o nagpa-acquire na lamang. Pero si Tony, nagsagawa ng tinatawag na SWOT analysis. Dito papasok ang strength, weaknesses, opportunities, and threats. Nakita niya na ang McDonald's ay standardized. Pareho ang lasa ng burger nila sa New York, sa Tokyo at sa Maynila.
At dito nakita ni Tony ang butas. Ang panlasa ng mga Pilipino ay iba. Gusto natin ng savory, gusto natin ng linamnam, at gusto natin ng tamis sa ating spaghetti. Habang ang McDonald's ay focus sa efficiency, ang Jollibee naman ay nag-focus sa panlasang Pinoy. Ginamit nila ang mga local advantage. Habang ang kalaban ay gumagamit ng sour tomato sauce sa spaghetti, ang Jollibee ay gumamit ng banana ketchup at hotdog slices, ang lasang birthday party na kinalakihan ng maraming Pilipino. Ang kanilang Yum Burger, parang langhap sarap factor na pasok sa panglasa ng bawat Pinoy. Pagdating naman sa usapin sa kanilang fried chicken, sinong Pilipino ba ang hindi nakakakilala sa kanilang Chicken Joy? Hindi ito bastang fried chicken lamang. Ang Jollibee ang nag-popularize ng idea ng fried chicken na pwedeng i-partner sa rice and gravy na parang ulam sa bahay. Ayon sa mga dating marketing executives ng Jollibee, dumaan sa daan-daang test ang timpla ng Chicken Joy. Ang breading ay kailangan crispy pero hindi matigas. Ang karne ay kailangan juicy hanggang buto. Ito ang naging killer product nila. Kahit sa ibang bansa ngayon, ang Chicken Joy ang itinuturing na isa sa pinakamasarap na fast food fried chicken sa mundo. Tinalo pa nito ang Popeyes at KFC sa ilang international reviews. Hindi lang basta nagbenta ng burger ang Jollibee, naging master din sila ng acquisition strategy. Nung lumaki na ang kanilang capital, hindi sila tumigil sa isang brand lamang. Alam ni Tony na ang market ay may iba't ibang cravings. Kung gusto mo ng Chinese food, binili nila ang Chowking noong taong 2000. Kung gusto mo naman ng pizza, binili nila ang Greenwich. Kung gusto mo ng cake, nandyan ang Red Ribbon. At ang pinakamatinding move nila, noong 2010, binili nila ang Mang Inasal mula kay Injap Sia sa halagang 3 billion pesos. Sa pamamagitan nito, sinakop ng Jollibee Group ang bawat kanto ng tiyan ng mga Pilipino. Kahit saang lugar ka lumingon, sa kanila ka pa rin kakain. Maraming nagsasabi noon ng Jollibee ay para lamang daw sa OFW, na kaya lang daw sila dinarayo sa abroad ay dahil sa nostalgia. Pero nagkakamali sila. Sa katunayan, sa Vietnam, ang Jollibee ay naging isa sa top fast food chains dahil nag-adapt sila sa local taste ng mga Vietnamese. Noong nagbukas sila sa Manhattan, New York at sa London, kalahati ng mga taong nakapila ay hindi Pilipino. Bakit? Dahil ang universal language ng masarap na pagkain ay walang boundary. Ang Jollibee ay hindi na lang basta pride of the Philippines. Ito ay naging isa sa mga global fast food powerhouse sa ating mundo. Hindi naman laging masaya ang kwento ng bubuyog. Marami rin silang naging failures. Noong 90s, sumubok silang pumasok sa ibang bansa, pero nabigo sila. Masyado silang mabilis mag-expand noon nang hindi pa handa ang mga logistics at marami sa kanilang mga stores ang agad na nagsara. Naranasan din nila ang tinatawag na Chicken Gate noong 2014 kung saan maraming branches ang nawawala ng supply ng manok dahil sa system migration. Pero dito mo makikita ang galing ng isang leader. Hindi sila naniisa ng iba. Inayos nila ang supply chain, inayos nila ang kanilang sistema at naging transparent sa publiko at bumalik ng mas malakas. Mula sa pagiging anak ng isang cook, si Tony Tan Caktiong ay naging isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Pero kung tatanungin mo siya kung ano ang kanyang sikreto, ito ay ang optimism. Sabi nga niya, we are lucky, but luck only comes to those who are prepared and those who dream big. Hindi siya natakot magkamali. Ang Jollibee ay tinayo sa pundasyon ng pamilya. Pansinin niyo ang bawat advertisement ng Jollibee. Laging tungkol sa lolo, lola, magulang at mga anak. Dahil ang Jollibee ay hindi lang nagbebenta ng pagkain. Nagbebenta sila ng karanasan at ng saya. Anong mapupulot nating aral sa kwentong ito ng Jollibee? Ang una, don't be afraid of the giants. Ang pagiging maliit ay isang advantage dahil mas mabilis kang makakapag-adjust sa pangangailangan ng iyong mga customers. Ikalawa, focus on your core product. Bago sila bumili ng ibang kumpanya, ginawa muna nilang perfect ang Chicken Joy at Yum Burger. At ang panghuli, keep the joy. Sa kahit anong negosyo,
Kung ang layunin mo ay magbigay ng serbisyo at saya, hinding-hindi ka maliligaw. Ang kwento ng Jollibee ay kwento nating lahat. Kwento ito ng pusong Pinoy na hindi sumusuko, mapagmahal sa pamilya at laging may ngiti sa kabila ng maraming pagsubok.